Nasubukan nyo na bang magluto ng kanin na nga, ulam pa? Kaya wala ka nang puproblemahin dahil subo ka na lang ng subo. Tulad nga nito, magsisimula tayo sa paglalagay ng bigas sa ating kaserola ng 2½ cups lang. Ang gamit kong panukat dito ay yung cup na galing sa rice cooker. Tapos huhugasan lang ito katulad ng paghuhugas natin pag nagsasaing tayo. At lalagyan ito ng tubig para ibabad yung bigas for 20 to 30 minutes. Tapos, sa isang bowl naman, nag-prepare ako dito ng 3 itlog. Niligyan ko ng asin at konting suka para mawala ang lansa dahil gagamitin natin to mamaya. Ibibit itong maigi at isa-set aside muna. Sa isang pan naman, nagpainit ako ng mantika dito at ipinanfry ko yung patatas. Pero saglit lang, mga 30 seconds lang, pwede na yon. Tapos, after naman nun, nilagay ko yung carrots. At ipapanfry din ito for 1 minute only. Next, sinunod ko dito yung corn kernels at ang green peas. Pero yung green peas, optional lang naman, pero makakadagdag din ito sa texture. Tapos, naglagay ako dito ng canned tuna. Yung maliit na lata lang, pwede na yun. Kasi malasa din naman ito. At naglagay din ako dito ng calamansi extract. Pantanggal to ng lansa. Tinimplahan ko na rin to ng toyo at oyster sauce. Tapos, halu-haluin lang, ganon, hanggang sa magpantay na yung mga kulay nitong mga ito. Tapos, maglagay dito ng 1 cup of water. At timplahan na din ito ng konting asin at paminta, pati na rin ng bawang. Tapos, isasalin ito sa rice cooker. Pero kung wala kayong rice cooker, pwede na rin naman yung mga kaserola ninyo o kaldero. Ganito palang ulam na no? Ang bango-bango kaya niya. Next, nilagay ko na dito yung nababad na bigas. Tapos, ipapatag yan para naman magpantay-pantay yung pagkakaluto nito. At ibinuhos ko na dito yung in-scramble na egg kanina. Naaalala ko dati, nung una ko itong i-chiner dito, ay nako, ang daming nambas talaga sa akin. Pero okay lang, ganun talaga. Pero alam nyo ba, talaga namang masarap siya. Pero syempre, madjudge ka muna base sa nakikita nila bago nila subukan. Nagdagdag ako dito ng konti pang tubig at saka na ito isinalang sa pinaka rice cooker. Lulutuin ito ng normal na pagluluto sa rice cooker. Kung wala naman kayong rice cooker, sabi ko nga pwede ito sa kaserola o sa kaldero at lutuin nyo muna ito sa medium setting tapos saka nyo hinaan na para kayo nagsasaing talaga. Ayan, actually luto na to at alam nyo ba, dito ako nabash yung itsura niya kasi hindi siya presentable tingnan, ba? Diba? Alam mo naman ng mga netizens, pero okay lang yon kasi alam ko naman na masarap talaga ito at nagustuhan talaga ng family ko. Malasa kasi ito dahil sa mga gulay at sa kantuna. Ang alternatibo sa kantuna, pwede nyong gamitan ito ng longganisa o kaya ng shredded chicken o ng minced pork. Ayan, masasarap yung mga yan. Narito na ang ating one-pot meal tuna flavor. Ikaw, ka-Emyo, ano naman ang naiisip mong ipang flavor dito maliban sa kantuna? I-share mo naman yan.